to give us the Word of God. She is our very own Worship Arts Network head. Let's give her a God bless you welcome, Sister Katrina Kyle Oliva. Ayan. Isang masigla at mapagpala po at nagkakaisang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po nga natin muli ang Diyos sa ating umaga. Are we excited po today? Ayan, parang hindi po excited. Kahit po maulan, nagpapasalamat po ako nandito po kayo. And I'm glad that you are here. And maging sa ating mga nasa FB Live, I'm glad na nakasubaybay po kayo na saan man po kayo nandako ng mundo, malayo man or malapit, we are glad that you're here. And tayo rin po nandito sa ating mga nasa worship hall, I am glad that you are here. Ang ganda po nung lineup kanina, I'm glad that you are here. Pwede bang sabihin natin yung mga katabi po natin, I'm glad that you are here. Ay, parang walang conviction. Kailangan may conviction. I'm glad that you are here. Ayan. So, we're in the last Sunday and last week of the month. Napakabilis po ng panahon, napakabilis ng oras. At hindi yan kinatatakot at hindi yan kinakakabahala. Nakakatakot kung kinatatakutan mong mabilis ang panahon at oras. Ibig sabihin lang nun, hindi ka ready. Saan? Hindi ka ready sa pagdating ng Diyos. Amen po ba? Ready po ba tayo? Nako, madaming mga katanungan. So kung hindi tayo ready, let us reflect this day. Alam niyo po, every time na dumadaan ang last week of the month, lagi po ako nagkakaroon ng reflection sa Lord. And yung reflection po na yun, may mga tanong na, may nabago ba sa akin? Kasi ako lang po ba, every month, nagre-reminisce tayo for the past weeks na nagdadaan. Parang binabalikan natin, ano yung nagawa ko ng first week, second week, third week, fourth week. Diba? Nagkakaroon ng reflection. Ganun po yung nangyayari sa akin kapag dumadaan na sa fourth week. And this morning, nagkaroon po ako ng reflection sa Lord. So, sabi ko, parang panibagong tanong sa akin na, did I make my life meaningful for the past weeks? Did I make an impact? Did I make you glad, Lord? Did I serve you well, Lord? And kung tayo ay merong tanong sa isipan natin, tanong sa ating puso ng ganun, let us reflect. Let us reflect this morning. And kung tayo ay hindi pa, kung alam po natin sa sarili natin na may kailangan pa itama sa atin, sa puso natin. And kung masyado na tayo napapalayo sa Diyos, this is our chance to unite with God today. Okay lang po ba? Okay lang, amen. So, let us just raise our hand for this morning. Okay lang po ba? Let's just raise our hand. Let's just offer a short prayer for this morning. And let's just close our eyes and bow. Let's pray. Heavenly Father, God, Lord, this prayer, Lord, will be manifested, Lord. And Lord, this morning, samahan niyo po kami, Panginoon. Kung kami po ay nagkukulang, Panginoon, nagkukulang man kami sa iyo, sa harapan niyo, at hindi po namin hindi po namin kayo nalulugod, Panginoon. Lord, we have still a chance today, this morning. We reflect, Lord. And Lord, we let loose the spirit of joy, peace, Lord, the love, Lord, and the harmony of unity this morning, Lord. And Lord, we let loose the restoration of the relationships here and reconciliation, Lord. And we pray, Lord, na maayos, Lord, una sa iyo, Panginoon. And pangalawa, maayos ang relasyon namin sa lahat na nandito. And we claiming the victory of this teaching, Lord, na ihayag niyo po, Lord. Anoint this teaching, anoint my lips, Lord. And in Jesus' name, amen and amen. Minsan pa nga pong palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Alam niyo po, isang natutunan ko po last year nung nagkaroon po kasi kami ng ministerial training course, which is
ang nag-lead po ay si Pastor Joey, Kuya Marlon, and Sister Joan. Isang bagay na hindi ko malilimutan yung sinabi nila. As a worship minister, kami pong mga worship minister, ang goal namin or ang job namin dito bago kami tumayo is dapat we're on the same page or the same flow at the same time. Ano pong ibig sabihin nun? Isang bagay lang. Ang ibig sabihin po nun is dapat we're on the same spirit. Yes, alam po natin na sa JL worship team, madaming magagaling. Alam po natin madaming magagaling na musikero, madaming magagaling na magagandang boses. Pero wala ang galing kapag walang anointing na bumababa sa banda, sa mga ministers na nandito. Kaya nga, di ba, laging paalala sa atin, we are united when we are anointed. Amen po? We are anointed when we are united. Amen po? Amen po ba? So, isa pong natandaan ko yon na dapat bago tayo tumayo dito, bago tayo mag-minister dito, dapat pare-pares tayo ng spirito. Kasi oo, magaling. Walang anointing. Iba ang galing sa anointing. Okay, may galing. Pero kung sinamahan pa natin ng galing at anointing, di ba iba, kakaiba. Amen po? So, I pray this morning po na dapat we're on the same page. Amen po. Sabihin po natin sa katabi natin, dapat we're on the same page. Diba? Amen. So, kaya naman po, ang ating topic for this morning, and hindi pa rin nawawala sa ating theme for this month, na revival, a call to unbreakable unity. Our topic for this morning is entitled, The Harmony of Unity Reflecting Christ in Our Relationships. So, our scripture passage for this morning is in Philippians 2 verse 1 to 2. Sabi po dito, meron ng ano. So, sabi po dito, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Alam niyo po, ang historical background sa book of Philippians ay it was written by Apostle Paul. So, it was written by the church of Philippi. So, hinighlight ni Apostle Paul dito ang character ni Jesus Christ. Para daw po magkaroon tayo ng genuine unity. Sabi ni Apostle Paul to sa mga Church of Philippi, para daw magkaroon po tayo ng genuine unity, pagkakaisa, kailangan may Christ-like manner. Dapat nagre-reflect si Jesus Christ sa atin. Amen? Amen po. So, nakita natin si Jesus Christ, tatalakayin po natin yung si Jesus Christ kung paano niya minanage ang mga fellow believers niya and fellow disciples niya by uniting them in one spirit, by uniting them despite of their differences. So, quick testimony lang po. Last Sunday po ay galing po kami sa Quezon Province. So, last Sunday wala po kami, hindi po ako nakapag-minister. And sinamahan po namin si Pastora Diwani na mag-speak. Pero bago po kami pumunta noon sa Quezon Province, actually first time po namin nag-travel lang kaming 4 lang. Kasi madalas, nagpapasama kami sa mga kasama po namin dito sa church, pag may speaking engagement mo si Pas. First time naming 4. Siyempre, kabado kami ni ate, ni Pas. Kasi 6 hours, di ba po? 5 to 6 hours ang biyahe ng Quezon Province. And hindi namin alam papunta doon, tapos malayo pa. So, nung Friday ng gabi po yun, bago kami malis. Saturday morning ang alis po namin. Friday, nag-pray ako sa Lord. Since nag-aaral din po ako ng defense and nag-aaral din po ako ng turo, nasama ko po sa prayer sa Lord yung biyahe po namin. Sabi ko, Lord,
let loose the spirit of unity sa amin. Lord, ayoko magdulot ng stress sa magulang ko. At ayoko magdulot ng KJ sa magulang ko. Kasi sa tuwing nagta-travel po kami, may mga circumstances. Pero yun, naging prayer ko po yun. And then morning, chinat po ko ni ate, ni Paskay. Sabi niya, ay ano nga, Kat, pag-pray mo nga hindi ma-stress tayo. Kasi kasi po, inaano na agad namin, na-overthink na namin, baka ma-stress kami. Pero sabi ko kay ate, huwag kang mag-alala na pag-pray ko na yan. Pero ayun, sa habag at biyaya ng Diyos, nakarating po kami doon. Nakarating kami ng safe and sound, nakauwi din po kami. And nagpapasalamat po ako kasi kahit na, hindi pa rin namin maiiwasan mainitin pa rin yung ulo namin. Kapag nagsama-sama kaming apat, mainitin ulo kasi nga passionate. So, nagsama-sama po kami. Pero kahit na may circumstances na nangyari, nagkaroon po ako ng lesson doon na parang, it's not about the destination na pinuntahan namin. It's about the journey we experience. Imagine nyo po, 5 to 6 hours yung biyahe namin. Hindi ako nakatulog na hindi dahil kinakabahan ako. Pero in-enjoy ko kasama yung magulang ko. And kasama yung family ko. And nagkaroon kami ng one spirit, one mind, one heart that time. Nagkaroon kami ng sharing, nagkaroon kami ng bonding. Diba? Nakita nyo po na kahit napakasimple ng sitwasyon, magbibigay ang Diyos ng kakaibang love, magbababa ang Diyos ng kakaibang spirito na unity sa atin kapag nagnanais tayo. Amen po ba? Amen. So, kung babalikan natin si Jesus Christ, He is the perfect example of a servant leader, of having a humility, of having a humble heart. And magbababa lang, meron lang po tayong tatlong makikita dito kay Jesus Christ. Tatlo lang po siya. Sabi po dito, the three harmony of unity of Jesus Christ among believers. Makikita natin dito is Christ's humility. He demonstrated it by humbling himself to become a man and reaching us to save our souls. Imagine niyo po, ayan, sabi po dito, although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Nakita mo natin, yung humility ni Jesus Christ, nagkatawang tao, at nabayubay sa krus, at nabuhay muli, para pagbayaran ang ating mga kasalanan. Di ba ang sarap sa feeling na Jesus Christ is personate daw humility. Di ba po? Amen? Alam mo po, ang tunay na may talino ay may humility. Lagi niyo pong tatandaan yan. Ang tunay na may talino, na matalino, ay may humble heart, humble spirit. Kaya pag meron kayong kakilala na mayabang, sabihan niyo lang siya, daig mo pa si Jesus Christ, ha? Ay, daig mo pa si Jesus Christ, ha? Ganun lang. Para hindi ma-offend. So, sabi po dito sa Luke 14:11, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Lagi naman po itong sinasabi sa pulpito na lahat na nagpapakumbaba ay tinataas, at lahat ng tinataas binababa. So, walang mawawala sa atin kapag tayo nagpaturo, kapag tayo naging humble. Amen po ba? Si Jesus Christ nga eh. Diba? Tingnan na lang natin ang perfect example is si Jesus Christ. Amen po? Amen? Tayo po ba igising pa? Ayan. Masyado po bang sweet yung voice ko? So, we should not only admire Christ's humility, but also imitate it. So, wag lang natin na, grabe, ang galing ni Jesus Christ, yung humble spirit niya. Dapat we have a Christ-like manner. Amen po?
Amen. So ano po yung pangalawang nakita natin dito? Christ's dedicated commitment to His believers, to the believers, demonstrated by His deep relationship with the disciples. Sabi po dito sa John 15 verse 9 to 10, "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love." Alam niyo, minsan po, yung love po ng Lord, minsan hindi natin maintindihan eh. Pero alam niyo po, ang tunay na pagmamahal daw, ay hindi natin maintindihan. Nagets niyo po? Nagme-make sense? Ang tunay na definition ng love is yung hindi mo maintindihan bakit mo siya mahal. Amen? Amen. And nakita natin, kung makikita natin dito, kahit hindi natin maintindihan yung pagmamahal ng Lord, pero the more na mag-seek tayo sa Kanya, mas mauunawaan natin eh. The more na lumublob tayo sa galaw niya, lumublob tayo sa salita ng Diyos, the more na maintindihan natin ang Diyos. And isa pa, kapag the more na naintindihan natin ang pagmamahal ni Jesus Christ, pagmamahal ni Lord, ay the more na ma-share natin sa iba. Di ba nga si Jesus Christ, He demonstrated His love to His disciples because the love of the Father is unconditional. So, ang love ng Father ay binaba niya, in-spread niya, in-extend niya sa mga disciples niya, sa mga fellow believers niya. And as a Christian, ganun po dapat tayo. Kung nararanasan po natin magkaroon tayo ng love, extend po natin. Kagaya ni Jesus Christ. So, letter C, ano pa yung nakita natin? Christ's wisdom in handling differences among His believers. So sabi dito sa Ephesians 4 verse 2 to 3, "Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Alam niyo, ang galing po mag-orchestrate ni Jesus Christ. Alam, sa mga disciples niya, may mga differences. Makikita natin, merong karpentero, merong fisherman, merong doktor, merong tax collector. Pero, sa mata ni Jesus Christ, pinantay-pantay niya yon. And sa mata ni Jesus Christ, pantay-pantay sila. And doon gumalaw ang Diyos na nagkaroon ng unity. Because He fosters, sabi dito, di ba? He fosters peace and effectively manages the disciples' diversity through understanding. Imagine nyo kung nasa tayo ni Jesus Christ, 12 na disciples, iintindihin niya. Iba't ibang ugali, iba't ibang career. At pinagsama-sama niya yon. Amen po? Nakita po natin. So, ano po yung tatlong nakita natin? Balikan po natin. Si Jesus Christ. Ano yung nakita po natin? Letter A, Christ's humility. Pangalawa, Christ's dedicated commitment to the believers. And Christ's wisdom in handling differences among His disciples. So, paano natin ma-adapt o paano natin ma-acquire na maging Christ-like manner? So, meron lang tayong 6. To reflect a Christ-like harmony of unity, we must have, number 1, empowered obedience. Sabi po dito sa Matthew 26:39, "Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, 'My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as your will.'" Alam mo po, nung time na yan, nasa Israel po kami. Binisita po namin Garden of Gethsemane. Yun, grabe yung feels. Kasi parang ramdam mo pa rin yung pag-iyak ng Diyos. Na nagbabargain siya. Kasi ang mahirap sa part ni Jesus Christ. Imagine na lang po, mahirap sa part ni Jesus Christ na ibibigay ko yung buhay ko. Kasi alam niya na eh. At the very first, alam niya ang purpose niya ay mamatay sa krus. Amen? And mahirap
kapag naglalaban, syempre, nagkatawang tao. Naglalaban ng flesh. Mahirap, kinakabahan siya. And sa sobrang kaba niyan, makikita natin dito, nagkaroon siya ng pawis na dinugo yung pawis niya. Nakita natin, ang ibig sabihin pala nun, grabe yung distress ni Jesus Christ. Imaginein po natin, grabe. Yung distress niya sa pagsunod sa calling niya. Because it is His calling. And we have calling. Lagi po natin tatandaan, we have a calling. And isipin nyo na lang kung susunod tayo, isipin na natin si Jesus Christ. Sumunod sa Father niya. Tapos tayo, mautusan lang ng leader, nakasimalmal na. Mautusan lang sa bahay, nakasimalmal na. Diba? Hindi naman yun yung KKBs. Hindi ganun yung KKBs. Amen? Hindi ganun. Diba? Isipin na lang natin, hindi siya hindi lang loto na tinaya na milyon, bilyon. More than that, yung binigay ng Diyos, yung buhay niya para sa atin, para matubos ang ating mga kasalanan. Alam niyo ba, remember that submitting to God's will, it's not just a duty, but a necessity. Lagi niyong tatandaan yun. Remember that submitting to God's will is not just a duty, but a necessity. So, sometimes, Satan will deceive us about the high price to pay to submit to God's will, but he will not disclose what it costs to submit to it. Minsan sasabihin sa atin na, huwag ka nang sundin mo yung nararamdaman mo, sundin mo yung kagustuhan mo. Yung pansamantalang kasiyahan, susundin natin. Kasi meron tayong, kasi iniisip natin, dito ako masasaya, dito ako liligaya. Pero hindi natin nakikita. Sa tingin nyo, malulugod ba ang Lord? Sa tingin nyo, malulugod si Jesus Christ? Hindi. Hindi po. Amen po? Amen? And alam niyo po, nung time na binibreak ako ng Diyos last year is my breakthrough talaga year, na binibreak ako ng Diyos na sundin yung course na gusto ko. Kasi ayoko po nung course ko, pero minahal ko kasi sumunod ako sa magulang ko. After ko sumunod, nagkaroon na ng madaming blessings. Isipin nyo na lang yon. There's merong kaakibat na pagsunod merong kaakibat na blessing sa lahat ng mga sumusunod. Lagi niyo po tatandaan yun. Hindi agad instant blessing ibibigay sa iyo ng Diyos. Minsan dadaanin ka sa problema, minsan dadaanin ka sa malaking desisyon. Lagi niyo po tatandaan yan, magkaroon tayo ng wisdom. Magkaroon tayo ng wisdom sa pagde-decide. Nasa will pa ba ako ng Lord? Naka-align pa ba ako sa Kanya? Ito yung daan papatungo sa Lord. Ito dinadaanan mo. Kaya tayo nalilate sa favor ng Lord Kasi iba yung dinadaanan mo Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ako yun. Kidding aside. So, nakita natin yung pag-submit ni Jesus Christ. Lagi na lang natin babalikan. Kapag tayo sinusubok na sumunod, balik lang tayo. Si Jesus nga sumunod sa Father. Okay? Amen po? Okay. So, to reflect a Christ-like harmony of unity, we need to have a servanthood character. So, sabi po dito, servanthood character. Kung matatagpuan po natin, kung babalikan po natin sa John 13 verse 1, actually hindi ko nababasahin yung buong verse. Sabi po dito, so he got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Grabe, imagine niyo po kung ako nasa posisyon ng mga disipulo at hinugasan ako ng paa ni Jesus, grabe baka lumod na lang ako. Maghandasay na lang ako na bakit
hindi ko deserve. Hindi ko deserve mahugasan ng paa. At paa pa talaga ang naging gesture ng pagmamahal ni Jesus Christ. Nakita natin how He reached His disciples para lang mapadama, para lang iserve, mapadama yung love ng Father. Alam niyo po, wag natin nilalang lang ang mga servant. Kasi meron silang crown sa langit. So, hindi ko maintindihan yung may discrimination dito sa ating mundo na nilalang lang yung mga katulong, mga servant. Pero hindi natin alam, meron niyang crown sa langit. Kakaiba yan. Kaya nga di ba sabi ni Pastor John Oliva, the greatest career on the surface of the earth is to be a servant. Kaya hindi lang nilalang lang ang servant. Si Jesus Christ, di ba sinabi ko po kanina, Jesus Christ is the perfect example of a servant leader. Kaya naisip po natin, mag-serve. Yun naman po ang calling natin to be a servant. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Amen po? Amen? Buhay pa po ba kayo? Amen. Masyado po ba malamig dahil maulan? So, ano po ang pangatlo? So, to reflect a Christ-like harmony of unity. So, we must build a strong relationship with others. So, sabi po dito sa Hebrews 10, verse 24 to 25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Paano tayo magbibuild ng strong relationship? Siguro example ko, pag nagpapatayo tayo ng bahay, di ba kailangan may strong foundation na nakatayo. Kagaya po niyan, itong poste na to, naka-foundation po siya sa church natin. And kung makikita natin, sa lahat po ng kasulok-sulukan dito, may poste. Parang kagaya rin po sa pag-build ng relationship. Dapat nagbi-build tayo ng poste. And by how? By encouraging, praying for one another, by helping others. Lagi po tatandaan yun. Sabi po dito sa Romans 12 verse 10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. May nabasa po ako last time sa ating Devo. Sabi po dito, sin promotes independence. It isolates us from others and separates us from those who could help or who could encourage us. God designed us to be interdependent. Dinesign tayo ng Diyos mag-encourage. Dinesign tayo ng Diyos to be as one. Kaya nagiging kasalanan pala yung pagiging independent. Yung masyadong, ayoko, ako lang mag-isa. Kaya nga, di ba, pag sa school, example natin, sa school laging may groupings. At sa groupings na yon, merong kanya-kanyang ginagawa. At kanya-kanyang ginagawa yung individual sa groupings na yon. At sa kanya-kanyang ginagawa, merong nabubuong unity. Amen? And tayo rin dito sa church. Hindi lang tayo basta-basta magtutugtog dito, basta-basta sasayaw. Ang pinaka-layunin natin dito sa church ay mag-encourage. Amen po? Wag tayong manguna sa kaguluhan. Ayan, hinahanapan ko na magandang ng word Dapat hindi tayo nagiging source ng chismis, hindi tayo nagiging source ng siraan. Ayan ang gusto ng kaaway Gusto ng kaaway, divided tayo. Hindi tayo magkakaisa. And be mindful sa lahat po ng mga church, sa lahat na nandito sa church. Kahit hindi sa church, sa relationship natin sa family natin. Minsan, hindi tayo nagkakaunawaan. Gusto kasi ng kaaway yun Inggit sa atin ng kaaway. Lagi yung tatandaan niya pag nagkakaroon ng misunderstanding sa family,
sa relationship, sa mag-asawa. Kahit hindi po ako sa pagpapayo, pero lagi tatandaan, lagi tayong maging mindful na kapag dadaan tayo sa ganun, mag-pray tayo na sana, nawa Lord, maband kami, unawaan pa namin ang isa't isa. So, encourage, praying for one another. Alam niyo po, isa pong character ko is mga musta. Lagi po ako nangangamusta sa mga nawawala. Kahit sa church po, pag napansin ko, bakit parang hindi na to uma-attend? I-chat ko bigla. So, yun po yung kaya nga sabi po ni Pascay, relational ako eh. Madami akong friends, madami akong kinakamusta. And one time, may nangamusta po sa akin, friend ko. Hindi ko na siya nakakausap kasi high school friend ko siya. Then, iba pala yung feeling ng kinakamusta. Like, isipin niyo po, sa simple gesture natin, may mabibless yung mga tao. Kaya kung kaya po natin abutin yung mga nawawala, imbis na pag-usapan natin na, ba't nawawala yan sa church? Imbis na pag-usapan natin, abutin. Si Jesus Christ nga eh. Balikan natin si Jesus Christ. Inabot niya ang disciples, inabot niya ang fellow believers. And sana sa atin rin po. Amen po. Amen? Amen. So, ano po ang nakita pa natin, to reflect, isa pa. So, to reflect a Christ-like manner. So, makikita po natin dito is to extending love and blessing to others. Sabi po dito sa Galatians 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, encourage. Pero ngayon, extend love. Kagaya po ng sinabi ko kanina na kung may nawawala sa church, extend them. If we have time, sa simpleng chat lang natin, sa simpleng pagtapik, kamusta ka brother, kamusta ka sister. Hindi natin kailangan i-condemn sila na nawawala sila sa church. Si Jesus Christ nga, hindi naman niya kinondemn yung babaeng makasalanan. Kahit ang mga sinasabi ng mga iba na, stone her. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Sige nga, lahat kayo, kung hindi kayo makasalanan, batuhin nyo nga ng bato yan. Walang bumato. And tayo rin, wag natin i-condemn ang mga kasama natin dito sa church. Wag natin condemn ang mga kapwa natin. If we love them, correct them in a good way. Amen? In a right way. Amen po? So, if we truly love our friends and family, we must show and speak truth to them. We must not be afraid to correct their wrongdoings. Diba ang sabi sa Proverbs 27 verse 5 to 6, open rebuke is better than secret love. Lagi po natin natandaan yun. Kung mahal natin sila, ang tunay na nagmamahal, may concern. Ang tunay na nagmamahal sa kapwa, ipinagsisiksikan yung kapwa mo sa paglilingkod sa Diyos. Ipinagsisiksikan ang kapwa mo sa Lord. Amen po? So, we must reflect, like Jesus Christ extend His love and blessing to His fellow believers. Hindi po na-compromise si Jesus Christ, ha? Hindi siya na-compromise, i-correct ang lahat ng mga fellow believers niya. And sana tayo rin, hindi tayo ma-compromise. Hindi tayo ma-compromise kasi the more na pinagsasabihan nyo sila, ibig sabihin lang nun, gusto natin maayos ang buhay nila. Amen? Amen po. So, ano po yung nakita po natin? To reflect Christ-like harmony of unity is acknowledging differences. We must appreciate the unique gifts, differences, and perspectives each believer brings. Sabi po dito sa 1 Corinthians 12 verse 12 to 13, just as a body through one has many parts, but all its many parts form one body. So it is with Christ, for we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews
or Gentiles, slave or free, and we were all given the one spirit to drink. Alam niyo po, kagaya ng nakita natin kay Jesus Christ, ang galing niya mag-orchestrate ng differences ng mga disciples. Even though na may iba't ibang ugali, may mainitin ulo, may mahiyain, na-unite niya eh. Na-unite niya by how he understand their differences. So, alam niyo po, meron tayo sa church dito, magkakaibang ugali po natin. Magkakaiba tayo ng perspective sa buhay. Pero hindi yun magiging hadlang. Okay? Hindi po yun magiging hadlang para hindi lumago ang church. Hindi yun magiging hadlang para lumago kayo as family. As your relationship to your family. Though, kami po, sa bahay, sa family po namin, iba po yung, kahit nasabihin niyo po magkakamukha po kami, pero magkakaiba pa rin ang ugali po namin. Pero nagkaroon kami ng unity, di ba? Na testimony ko po kanina yun sa pagpunta namin ng Quezon. Nagkaroon pa rin kami ng unity. Despite of our differences, nagkaroon ng kulay ang pagkakaiba-iba namin. And lagi yung tatandaan yun, kahit na magkakaiba-iba kayo ng ugali, nagbubuo yan ng kakaibang kulay. Kakaibang love. Lagi po natin tatandaan yun. So, last is to reflect a Christ-like harmony of unity. We need to have a reconciliation and restoration. So, alam niyo po nung nasa Israel kami. Nasa Israel po kami, hindi po kasama sa itinerary po namin ang pagpunta sa pinaka-place na nag-reconcile si Jesus at Peter. Yun ang pinaka-favorite kong destination po namin na puntahan. Kasi ramdam po namin, nakita pa po nga namin yung bato na inupuan ni Jesus Christ na ginawang church ng mga Katolik. So, grabe, parang pagpunta ko doon, ramdam ko yung parang spirit of reconciliation, Lord and Jesus Christ. Kung babalikan natin sa John 21, nakita ni Peter si Jesus for the first time after crucifixion ni Jesus Christ. And yung huling pagkikita, imagine niyo yung huling pagkikita ni Jesus Christ at ni Peter, dinenay pa ni Peter si Jesus ng 3 beses. And iba yung bigat na naramdaman ni Peter, yung guilt. Imagine niyo, dinenay niya si Jesus, tapos yun na yung huli yung pagkikita, and nagkita kayo ulit. Iba yung guilt. Alam mo, lagi ko natatandaan, laging sinasabi sa akin ni Paz, okay nang tayo yung masaktan, kesa tayo yung makapanakit. Laging tatandaan, okay nang tayo masaktan kaysa makapanakit. Kasi yung masasaktan, makaka-move on yan. Makaka-heal, pero yung makapanakit, naka-move on, pero yung guilt. And nakita natin yun kay Jesus and kay Peter, nung nakita niya si Jesus. Sabi dito sa John 21, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, nung nagkita na po sila, tinanong ni Jesus si Peter, Simon, son of John, do you love agape me more than this? Yes, Lord. Sabi niya, yes, Lord. He said, you know that I love phileo you. Jesus said, feed my lambs. Tinanong ulit ni Jesus. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love agape me? He answered, yes, Lord. You know that I love phileo you. Jesus said, take care of my sheep. The 3rd time, he said to him, Simon, son of John, do you love phileo me? Peter was hurt because Jesus asked him the 3rd time, do you love phileo me? This time, inabot ni Jesus kung anong kayang ibigay ni Peter na pagmamahal. Do you love phileo me? He said, Lord, you know all things, you know that I love phileo you. Jesus said, feed my sheep. Lagi po natin tatandaan na we have still a chance to restore this morning. Kung tayo nasaktan,
May time pa mag-reconcile. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung kailan dadating ang Lord, kailan tayo i-rapture ni Jesus Christ ang church. Baka ito pa ang maging dahilan. Tatandaan natin ito ha. Baka ito pa yung maging dahilan na hindi natin pagpunta sa langit. Hindi pagsama sa Diyos sa langit. Let us remember that we have a responsibility to live in a such way that we do not hurt others. Therefore, we must practice every day to live in a Christ-like manner. Huwag natin hayaan na makagalaw ang kaaway sa ating buhay. This is, hindi lang personally po eh. Alam niyo po yung unbreakable unity, hindi lang personally itinatama sa relationship natin sa Lord, kundi yung relationship natin sa bawat isa na nandito. Sa bawat isa, sa family, sa churches, sa friends po natin, kung hindi natin sila na aabot, we have still a chance. Alam niyo po, si Satanas, gusto niya divided tayo. Kagaya po ng nasabi ko po kanina, ayaw niya magkakasundo tayo. Bakit? Kasi inggit. Tanggalin natin this morning ang inggit sa puso natin. Kung may inggit pa dyan, may pride, may ego pa, tanggalin natin. Naisin natin na magkakasama tayo sa langit. Masaya kaya yun. Magkakasama tayo sa langit. Amen po? Bago tayo mapunta sa langit at makasama natin ng Diyos, we have still a chance here to make change, to break all the hindrances. Amen po? So, in conclusion, tapos na po ako. To achieve perfect harmony and unity, number 1, sharing the same mindset as Christ's humility, a lowly-minded but servant-like nature by submitting to God's will and embracing a servant-hearted attitude. Number 2, demonstrating the same love as Christ's devoted commitment to others through acts of love and blessings, reflecting the same spirit as Christ's wisdom in managing differences, forming one spirit through understanding and forgiveness. If we are going to be a faithful display of God's glory in the world, we need to pursue unity. In other words, when we live in a unified manner, we experience a taste of the world to come, and that is heaven, where we will live eternally in perfect unity. When we are unified, the world will see Christ in us. Alam niyo po, masayang isipin po na dito pa lang pinapractice na natin. Kumbaga OJT to eh. OJT to bago tayo makasama sa rapture of the church. OJT to bago tayo makapunta sa langit na we are unified by one spirit na nanggagaling kay Jesus Christ. Nakita natin yung Christ, yung humility ni Christ, yung pag-spread ng love, He extend the love of the Father to every one of us. Nakita po natin yung sakripisyong ginawa ng Diyos. And alam niyo po, kagaya po ng sinabi ko po kanina, it is our OJT here. So, kasi po, nung nabasa ko po Imagine Heaven is my favorite book nung nabasa ko last year. Sabi po doon, kapag nasa langit na tayo, unlimited praise and worship. Imagine niyo, unlimited praise and worship. So dito pa lang, pakita natin na unified tayo. By restoring our relationship to God first and to others. Alam niyo po, tapos na ako, last na. Kami pong mga worship minister, may iba't ibang paggamit sa instrument po namin. Si Kuya Josh, iba yung paggamit niya ng instrument sa paggamit ng drums ni Kuya Given. Si Kuya Josh nagki-keyboard. Si Kuya Given pumapalo. Si Jojo nagbe-bass pumipitig. Si Kuya Jerwin gumigitara. Pero
Si Kuya Given, kapag mag-isa lang tumugtog dyan, na wala silang tatlo, sa tingin nyo po, magkakaroon ng magandang tunog? Hindi, di ba? Ang sakit sa tenga, drums lang. Si Kuya Josh, kapag siya lang mag-isa, pwede, pero kulang. Si Kuya Jojo, kapag siya lang mag-isa, hindi, kasi baka marinig pa natin ugong. Si Kuya Jerwin, kapag siya ang tumugtog mag-isa dito, pwede, makakaano tayo ng magandang tunog. Pero kulang. Pero pag nagsama-sama sila, nagkaka-create ng perfect harmony. And that is unity. Kapag kapag inahilun tulad natin ito sa atin, we have differences. Alam po natin yan. Pero we can create a perfect harmony of unity like them. Amen? Amen? So this morning, kagaya po ng nasabi ko po kanina, na we must reflect. This is the last Sunday. This is the last week of the month. We must reflect. So let us, habang tumutugtog si Kuya Josh ng keyboard, just offer a short prayer to the Lord. Let's just go back to the Lord. Let's just reunite to God once again. Let's just bow our head and close our eyes. Bibigyan ko po kayo ng 1 minuto to reflect to God. To offer a short prayer. To offer a offering to God once again. Habang kumakanta ang ating music minister, we pray. Reflect to God. Lord, sorry. Masyado akong busy. Lord, sorry if nagiging selfish ako for the past weeks. Hindi kita nakikita. Reflect. Worship the King. Kung tapos na po tayo, tahandaan po tayong tumayo. And let us worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. We will worship the King. And with our hands, let's just raise our hand. We will worship and sing. Let's just raise our hand and offer an offering to God once again. Yes, with our hands lifted high to the sky, as the world wonders why we just said we're loving our King. Pwede ba kayong tumingin lang po saglit sa akin? This is the last week. Gusto ko lang po, siguro, inano sa akin to ng Lord na magkaroon tayo ng simple gesture. Kung kasama niyo po yung family niyo ngayon, lapitan po natin. If kasama po natin yung family natin ngayon, or kung hindi po natin kasama yung family natin, let's just maghawak-hawak po tayo ng kamay. Okay lang po. Kung hindi natin kasama, abutin natin yung mga co-workers natin na hindi kasama ang family. And let's just offer a worship na magkasama. Dito pa lang pinapractice na natin. Diba sabi ko po kanina, dito pa lang practice na natin na we are united by one Spirit, by worshiping God, by praising Him. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, let's just lift our hands before you, rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. And with our hands lifted high, we will worship, Lord,
be upon us. Lord, restore, reconcile, set eye to the sky as the world wonders why. We'll just stand in our love in our King, and with our heads lifted high, we will worship and sing. Sabay-sabay po tayo. Purihin ang Diyos. We come before you rejoicing, With our hands lifted high to the sky as the world wonders why. we'll just September loving our King. Lord, Lord, thank you for restoring us. Lord, thank you for losing the spirit of unity, the harmony of unity, Lord. Lord, salamat, Lord. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa blessings, Lord. Lord, nawa, lahat ng mga natanggap po naming salita ngayon ay may bahagi namin sa iba, sa mga nandito, Panginoon. And Lord, we will never be the same again, Lord. Hindi na kami matitinag, di na kami masisira sa pag-restore niyo po ng aming relationship, Lord. And we pray kung ano man po yung pinagpe-pray po namin, or our long-standing prayer, Lord, ikaw lamang ang makakasagot na to in the right time, Lord. In the right time. Kung hindi po namin kasama ang family po namin dito, Lord, we pray, Lord, na ma-restore sila. Magkaroon, Lord, ng pagbabago, Lord, mula sa iyo hanggang sa amin at makita ito, Lord, makita yung pagbabago sa amin, ng pamilya po namin at ng mga taong nandito. We reflect, Lord, the spirit of harmony, of unity, Lord. We claiming the victory of faith. We claiming the victory of unity in this church, Lord. We entrust you everything, Lord. This we ask in prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.